sa lahat ng mga tour guide natin, ito siya, okay? Basic etiquette po sa kanila is i-greet nyo sila tapos magte-thank you kayo. Huwag nyo hahayaang nakalagay lang kung saan-saan yung mismo mga valuable things. Nakita niya may hinablot, tumatakbo yung lalaki, ganun. O, ididikit na ganyan sa wallet niya. Pag walang right ID blocker, edi makakabawas na. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon po ito ang bonus episode na I'm sure inaabangan ng lahat na nakapanood na nung mismong European Travel Series natin, okay? So, ngayon, gusto kong sabihin sa inyo dito sa vlog na to, i-explain natin lahat yung experience natin sa Europe, yung tour package na meron tayo na pinakita natin, yung pros nun, tapos yung cons nun, tapos details ng mismong tour package, tapos yung mismong nagastos natin sa flights, pocket money natin, magkano nagastos natin sa shopping natin at some point, tapos yung Uber natin, ganyan, yung tax refund, and of course, ibibigay ko din sa inyo ang aking mismong tips sa mismong France, Switzerland, Italy, and Europe in general. Then sa pinakadulo, sasabihin ko sa inyo yung realizations natin dito sa ating Europe adventure or Europe trip, okay? So in front of me, meron tayo ditong paper at yung mismong laptop nasa harapan para wala tayong makalimutan. Yun naman lagi, di ba? So ngayon po, magsimula na tayo. Kamusta ba, Ivan, ang first Europe trip mo ever? Okay, ang masasabi ko lang po, nag-enjoy ako ng todo. Like, literally, nakita niyo naman sa mismong vlogs. Yun nga lang, sasabihin ko din sa inyo na magastos talaga siya, guys. And disclaimer, gusto ko lang sabihin sa inyo na ginagawa natin dito sa ating mga travels, mix of budget, mid, tapos luxury. But itong mismong trip natin ngayon, sasabihin ko na hindi tayo nagtipid, okay? Hindi tayo nagtipid sa mismong trip natin. Kaya kapag nakita nyo yung budget natin mamaya, medyo magugulat din ako. Nagulat din ako at some point nung na-compute ko na siya. Pero kasi sabi ko sa inyo, kinain ko lahat ng mga okay kainin, hindi tayo nagtipid sa pagkain kasi gusto nating masubukan, kasi syempre first time natin, ganyan. And of course, sa susunod, magtitipid na ako. Oo, aminado naman ako doon. Magtitipid na ako sa susunod. Pero ito, sabihin natin mid to luxury kasi nag-shopping tayo. Pero sabihin pa rin natin nasa mid siya, okay? Kasi hindi naman ako gastos na gastos doon. And nakikita nyo naman yung mga kinakain ko, hindi naman talagang super laki, hindi naman super daming serving, ganyan. Like talagang mahal lang talaga sa Europe in general, I think. So, let's start! Ivan, kamusta ba ang iyong Paris, Switzerland, and Italy trip? So far po, ako po yung nag-enjoy sa lahat ng yan. Pero kung tatanungin nyo kung ano yung nangingibabaw sa akin sa lahat ng mga pinuntahan nating lugar o bansa, is number 1 po sa akin ang Switzerland, okay? And I'm sure hindi na kayo nagtataka doon sa mismong sinabi ko kasi alam naman natin na napakaganda talaga ng Switzerland at nakita nyo yan, yung first experience natin sa Alps, yung safety ng lugar, ganyan, doon ang mahal lang talaga niya. Pero after ng Switzerland, ang pinaka-next naman natin is France, okay? Nagustuhan ko guys yung Paris. Nung una, takot na takot ako sa Paris, France. But now, I think kaya naman siya. Pero meron pa rin mga not so safe na lugar doon. Pero okay lang. And yung last natin is Italy. Don't get me wrong, gusto ko po yung Italy. Pero kailangan lang natin mag-ranking sa mga pinuntahan natin, okay? And doon sa Italy, nakapaloob na doon yung mismong Vatican City. Kasi yung Vatican ay separate country siya, okay? So yon, about sa tour package. Ngayon po, gusto ko pong sabihin sa inyo, disclaimer, nasabi ko na dito sa episode 1 ng mismong Europe Travel Series natin, na ito pong pagpunta natin sa Europe ay partial collab with SMB Travel. Pero kahit na ganon, ay honest review po ang ibibigay ko sa inyo, okay? Sasabihin ko sa inyo talaga lahat ng naranasan ko, sasabihin ko sa inyo kung ano yung nagustuhan ko, at kung ano yung so-so lang, okay? Ganyan. Ngayon po, doon muna tayo magsimula sa kung anong tour package meron tayo, okay? So, ang tour package natin is ang Discover Europe 2.0, okay? So, bago kayo malito, ang Discover Europe 2.0 po, ang sakop niyan, France, Switzerland, and Italy. So, yan po, in total po yan ay 11 days, okay? 12 days, ganyan. So, tignan nyo na lang sa mismong link sa ibaba kung ano yung pinaka-updated days, okay? So, ito pong Discover Europe 2.0, meron lang tong dates and meron lang availability na slots to kapag kayo a-avail nyo. And so far, i-rate ko to ng i-rate ko siya ng 9.5 out of 10. Ayman, bakit naging 0.5? Ano yung hindi mo nagustuhan sakto? Ganyan. So, mamaya i-explain ko sa inyo yun. So, ito po ay napakarami ng inclusions nito. Okay? So, yung link ilalagay ko dyan sa ibaba. Yung link dyan is, ang kino-contain yan is all-in package, okay? All-in package, kasama na lahat, yun po ang nilalaman ng link na yan. And medyo pricey siya kumpara sa meron tayo ngayon, okay? Bakit? Pero sulit naman siya.
Yung atin kasi, land arrangement yung kay SMB, tapos yung atin is yung flights and other things. Yung visa fee, tayo nag-shoulder niyan, ganyan, and etc. So, ito po yung mismong rate. Ilalagay ko dito. Ayan yung tour rates na kung saan makikita nyo dito is 195,000. Yung adult na kung saan twin sharing yung room or triple sharing yung room. Next, 210,000 kung solo joiner kayo. Pero sa case natin, yung presyo ng atin ay yung solo room. Kasi solo room tayo sa entire Europe trip natin. Okay? So, kung kayo po ay solo joiner, ang ibig sabihin nito ay parang mag-isa kayong magbubook, wala kayong kasamang mga kaibigan. Pero, there mismo sa Europe is isasama kayo sa kasama niya sa tour group. Okay? So, basically, may kasama kayo. And hindi nyo kakilala yung kasama nyo, but at least, syempre, kung kayo naman yung extrovert, okay kayo makipagkaibigan, okay kayo na may kasama sa room, ang presyo nyo po ay yung pang solo joiner. Tapos, kung gusto nyo yung private room, is yung pang solo room. Then, kung may kasama kayong child, is 175,000. Tapos, kung meron kayong kasamang infant, is 55,000. Okay? So, Ivan, yung iyo, magkano yung iyo? Okay. Yung atin po, is 120,000 pesos. Yung tour package na pinakita ko sa inyo. 120 tour package siya, 120k tour package siya, kasama na doon lahat except ang flights, okay? Andun na yung visa assistance, andun na yung mismong mga transfers, andun na yung hotels, andun na yung tours, andun na yung tickets sa lahat. So ngayon, isa-isahin ko yan sa inyo. Ito po yung inclusions. Yung mga accommodation included na yan. Tapos, included na rin yung mismong travel or tour guide. Tapos, included na yung round-trip airport transfer. Included na yung city tour sa lahat, okay? Included na yung mga tour sa France, Switzerland, and Italy. Included din po yung boat cruise na mga nakita nyo sa vlogs. Included din po yung cable car ride. And included na rin lahat ng transfers nga. And of course, kasama na rin dito yung mismong ticket sa second floor ng Eiffel Tower. And yung mismong ticket doon sa Colosseo. Okay, Colosseo. O basta Colosseum doon sa Italy, okay? And aside from that, yung mga nakita nyo naman sa mismong vlog, panoorin nyo na lang po lahat ng vlogs na ginawa natin sa Europe para makita nyo, okay? And meron din yung kasamang lunch, but isa lang yung kasamang lunch, and yun yung ginawa natin na kinain natin doon sa mismong first mountain doon sa Alps, okay? Yun yung kasamang libre, and the rest is may bayad na, okay? Doon sa hotel, Ivan, meron bang breakfast buffet yan? Yes, meron pong breakfast buffet. So, parang ang gagastusin nyo lang sa mismong trip nyo ay lunch and dinner. Okay? Kung mahilig kayo mag-snacks, is mag-snacks kayo, magbaon kayo, or kung gusto nyo bumili kayo sa grocery, pinakita ko na rin naman sa mga previous vlogs kung paano nag-work yung mga grocery dito at kung magkano. Okay? So far, okay siya. So, kung yun ang mga inclusions, ano naman ang exclusions? Okay? So, ngayon pa lang sasabihin ko po sa inyo, hindi po kasama doon sa presyo ang Philippine Travel Tax, airline taxes, and other things. Okay? Hindi din kasama doon yung mismong Schengen Visa Assistance. Depende naman yan kung saan kayo mag-a-apply. Basta kausapin nyo na lang mismo si SMB Travel about that. And of course, hindi din kasama yung mismong lunch and dinner. Okay? Ito pong mismong tour natin ay Discover Europe 2.0 at yung mismong link ilalagay ko dyan sa ibaba. And of course, hindi siya updated. Parang, nung binabasa ko, hindi siya gaano updated. Pero yung mga inclusions, updated naman yan, I think. And yung link din ng itinerary, ilalagay ko din dyan sa ibaba. Kung ano yung itinerary natin, okay? And kasi, yung mismo nasa internet dito, o yung nasa website nila, hindi yun yung parang na-experience natin. Kaya ngayon, yung binibigay ko dito is yung talagang na-experience natin na kung saan, nandun siya sa Google Drive ko, pero yung link, ilalagay ko din sa ibaba para makita nyo yung whole na itinerary, okay? And ngayon, gusto ko nang i-share sa inyo kung ano ba talaga yung na-experience ko dito sa tour na to. Alam nyo ba, so far, ito munang pros muna tayo sa pros, okay? So, organized siya, guys. Organized siya. Like, super organized. Like, literally, nakita nyo naman. And of course, convenient siya. Tapos, less hassle. Totoo to, less hassle talaga. Kasi, nung tayo po ay, syempre, nandun na tayo sa Europe. Meron nang sumundo sa atin. May nagta-transfer na sa atin. Ganyan. Super convenient talaga. Kung convenient ang pinag-uusapan, okay na okay po siya. Okay? I think may advice ko to for first-time travelers sa Europe. Kasi nung una, sinasabi ko din naman sa mga previous vlogs, ako po ay medyo natatakot talaga ako sa France. Kaya, yun din ang reason kung bakit tayo nag-tour package din. And,
I think, sa susunod na punta natin, at least alam na natin yung galawan kapag ka magdi-DIY man tayo, ganyan. Pero yung kinaganda ng tour package, meron kang tour guide, alam nila kung saan safe, alam nila kung saan hindi safe, ganyan. Alam nila kung ano yung mga tips na maibibigay sa inyo, ganyan, and etc. Okay? Sa cons naman tayo. I think, ang masasabi ko is medyo mabilis yung mga ibang tour, okay? Kasi meron kunyari, dito 1 hour lang, doon sa iba 1.5 hours lang. Pero, okay pa rin siya. Hindi siya humahad lang, I think. Kasi, minsan nga, alam niyo yun, sa mismong palace na pinuntahan natin is more than 2 hours yung mismong inalat doon. So tayo, yun na lang yung parang nag-rest na lang tayo kasi naubos na natin yung oras. So yun lang yung parang medyo cons doon na parang may mga time na, kunyari, kung kayo mahilig talaga kayo doon sa lugar, makakat kayo. Kunyari, ang gusto nyo mag-spend doon ng half day, pero ang nakaalat lang sa inyo ay 2 hours or 3 hours or minsan 1 hour. Okay? Next, may mga activities na kung saan parang for me, so-so lang. So-so, okay? Sa lahat ng mga na-experience natin, yung mismong activity na parang sinasabi ko siya yung so-so is yung parang sightseeing tour doon sa Paris part. And kasi, yung sa Paris part na yon is parang nasa sightseeing bus lang talaga, which is yun naman talaga yung purpose nun. Parang nakasakay lang kayo sa mismong bus, then itutour kayo. So, hindi kayo makakapag-explore. Kaya, ang ina-advise ko din is mag-advance kayo bago yung magsimula yung tour. Like, for example, mag-advance kayo sa Paris, France ng 2 days, 3 days, ganyan. Bahala kayo kung ano ang gusto nyo. Saka na lang kayo sumama sa tour package. Kapag ka-tour package na, okay, ayan. Pero, tingnan nyo muna itinerary kung ano yung mga gusto nyo puntahan nyo na ahead of time. Tulad ng ginawa ko, di ba, nag-museum hopping tayo. And we're so lucky kasi napuntahan natin yun, yung iba nating mga kasama, hindi sila nagpunta na doon or sa mga free time nila ginagawa yun. Pero tayo, 1 whole day yung free time natin, kaya nagawa natin ng buo, okay? Ito pong mismong tour package na to ay Discover Europe 2.0. Again, yun nasa website, hindi yun yung parang mismo na experience natin. Kaya ngayon, if nagustuhan nyo lahat ng ating ganap dito sa Europe Travel Series natin at gusto nyo mag-tour package, is ang gawin nyo po para same service at same package sa atin is reach out kayo guys kay mag-reach out kayo kay SMB Travel sa kanilang Facebook page or sa kanilang Instagram account. Ilalagay ko dito sa screen yung kanilang Facebook page at Instagram account. Doon sa mismong main kayo mag-reach out kasi ang kausap ko po yung mismong main office. And sabihin nyo sa kanila na panood nyo yung vlog natin and sabihin nyo sa kanila gusto nyo yung mismong service tour package lahat na nang nakita nyo sa mismong vlog natin, okay? And sabihin nyo din, gusto nyo din yung tour guide natin, okay? Na si Sylvia. 100% i-recommend ko sa inyo si Sylvia, okay? Si Sylvia po, napaka-energetic, napaka-accommodating, lahat ng questions nyo sasagutin at napakabait, okay? Wala akong na-experience sa kanya na kung ano-ano pa man na negative. Lahat talaga. Like, ito siya. Sa lahat ng mga tour guide natin, ito siya, okay? And also, isa pa pala sa nagustuhan ko, nakalimutan ko sabihin, guys, nagkaroon tayo ng mga kaibigan na Pinoy. Like, meron na kaming group chat ngayon, nag-uusap-usap pa din kami kahit tapos na yung mismong tour group, di ba? Ganong level po ang aming nabuong pundasyon, okay? Ganon po. Kaya, I think magkikita-kita kami soon, but pagka free na lang tayo makikipagkita, okay? Again, yung link po ng Discover 2.0 is nasa ibaba, plus yung updated link natin ng itinerary natin is nasa ibaba din, okay? And again, parang hindi nagmamatch yun nasa official website nila saka sa na-experience natin. Kaya ngayon, sabihin nyo lang doon sa mismong pag-i-inquirean nyo na yung Discover Europe 2.0 po na nagsimula sa Paris, France at magtatapos sa Rome, yung gusto nyo na kung saan yung unang ginawa kamo ni Ivan de Guzman. I'm sure naman, kilala tayo dun sa mismong SMB dahil yung mismong kausap natin is yung naghahawak ng Instagram account ng SMB. Okay? So, yun. And sabihin nyo na lang sa kanila na same tour and kung possible, same hotel para ma-experience nyo din. Kasi ang ganda ng mga hotel natin, guys. Yun nga lang, heater lang sila lahat. Tulad ng sinabi ko sa inyo, kasalanan naman yun ng mismong winter season. Hindi naman yun kasalanan ni SMB, okay? Winter season yun kasi doon po, kapag ka winter is heater yung lumalabas. I mean, heater siya, yung parang aircon. Kapag ka naman summer doon, yung aircon, talagang aircon, okay? Ngayon, let's proceed po sa ating budget or naging travel expenses, okay? Ngayon pa lang po, sasabihin ko po sa inyo, yung hotel, transfers, and etc. Yan ay sagot yan ni SMB Travel. And ang ginastos natin is yung flights, pocket money, Uber, ganyan. Kung nag-shopping tayo, sagot natin yan. Ganyan. So ngayon po, sasabihin ko po sa inyo ang ating nagastos.
yung nagastos natin, guys, grabe. Nagulat ako nung nakita ko yung nagastos natin. Ngayon, okay, explain ko na. Sa flights, magkano ay ba ng flight mo? Manila to DXB, DXB to CDG, tapos FCO, Rome to Dubai, then Dubai to Manila, okay? Ang price po nung mismong ticket natin na yan is $1,143 or 66,200 pesos. Yan yung nakalklas natin. Ilalagay ko yung mismong sinabi kong price dito sa screen. Next, pocket money. Yung pocket money natin, nagpapalit tayo doon mismo sa airport o sa NAIA ng 20,000 pesos o katumbas nun 320 euros. Okay? Yun yung pinaka-pocket money nating hawak. Plus, GCash. Sa GCash po, nag-cash in po tayo ng 40,000 pesos. Okay? Meron tayong 40,000 pesos sa GCash natin nung nagpunta tayo doon para kapag naubusan tayo ng pocket money, merong GCash na sasapos sa atin, yung GCash card natin. Okay? So, papakita ko sa inyo yung GCash card na gamit ko. Ito yung GCash card na gamit ko po. Ayan, yung Klook card na to. And I think sa susunod magiging available na yan sa market. And maganda yan kasi may libreng airport transfer yan. Magiging available yan soon, but now I think hindi pa. Sa mga KOLs pa lang ata binigay yan. So, next, sa shopping. Okay? Sinama ko yung shopping, guys, para super kung ano talaga yung nagastos ko, yun yung malalaman nyo. Sa shopping po, hindi kasama yung bag na binili natin sa Prada, 17,826 pesos. Yun yung kin-credit card natin. Yun yung nagastos natin sa credit card. Then, yung Uber po natin is 119.71 euros o ang katumbas nun in peso is 7,210.98 pesos. Okay? So, sa flights, pocket money, GCash, shopping, and Uber, ang nagastos po natin in total ay 151,236 pesos. Okay? So, yan po ang nagagastos natin. Pero, ngayon, gusto ko ding sabihin sa inyo na hindi po yan yung pinaka-total. Dahil, tingnan nyo, hindi po natin naubos yung euros natin kasi nga, lagi nga tayo nag-Klook card. I mean, GCash card. And of course, ginagamit nga din natin yung credit card natin. So, makard talaga akong tao. Like, debit card, credit card, yan ang mga gusto kong ginagamit. For credit card kasi guys, points din yun. Pwede nyo ipang ano ng miles. Kaya, if ever lang naman kung gusto nyo, is pwede kayong mag-credit card. Ako kasi, straight payment naman yung ginagawa ko guys. So, kayo, if ever kung gusto nyo, yun na lang gamitin nyo kasi para meron kayong points. Ako kasi, ganun ang ginagawa ko. Nag-iipon lang talaga ako ng points para may magamit tayo ng miles. Soon, meron tayong pinag-iipunan ng miles. Gusto ko kasi pagpunta dun sa isang destination na yon, miles ang gamit natin. Ganung level, okay? So, 151,236 yung in total. But, ngayon, ima-minus natin yung natira nating euros, which is 205 euros yung natira natin. And ang katumbas ng 12,348 pesos, o kapag ka naka-minus na yon, in total po na nabayaran natin ay in total po na nagastos natin ay 138,888 pesos. Yan ang total expenses natin, okay? And kung gusto niyo malaman kung magkano talaga yung mismong nagastos ko, sasabihin ko sa inyo, idagdag natin yung mismong binili nating bag. Okay? Pagka yung mismong kasama yung bag, ang total price po ng nagastos natin ay 340,334.98 pesos. Yan po ang nagastos natin. But may tax refund. May tax refund po siya na 23,341 pesos at i-minus pa natin yung mismong euros na natira na 12,348 pesos. So in total, ang nagastos po natin ay 304,645 pesos. Okay? So yan yung pinaka-total na nagastos natin sa buong Europe trip natin. And again, gusto kong sabihin sa inyo, ito pong gastos natin na to sa pocket money, tapos yung mga shinapping natin, tapos yung sa GCash card na nabawas. Ito po, hindi pa po ito yung tipid version, okay? Pwede naman kayong magtipid. Kaya lang ako kasi, again, tulad ng sinasabi ko sa inyo, kung ano kasi yung sikat doon, gusto kong itry, kung ano yung food nila, gusto kong itry, gusto kong mag-explore, ganyan. Hindi tayo nagtipid ng konti, ganun. Kasi syempre, first Europe trip natin yung gusto ko maging memorable siya. And aside from that is, lahat talaga guys, chinecheck natin. Kunyari, Swiss knife. O, bumili tayo ng Swiss knife. Eh, ang magnet, ang mahal-mahal. So, yun po ang nagastos natin. And I think, reasonable siya kasi, Europe to eh. Gets nyo yun? So, parang I think okay siya. Kaya, yun. Okay siya sa akin. Kahit pa paano. Worth it naman siya. Kaya ngayon po, mag-move na po tayo sa mga travel tips ko na ibibigay sa inyo per country. Ito namang mismo sasabihin natin dito, ito po ang France travel tips. Okay? Yung mga travel tips ko sa France. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo kung kailan ba na ang best time to visit kapag pupunta ka ng France.
For me kasi, kilala nyo ako, ma-winter akong tao, gusto ko malamig. Kaya yung winter po, kung gusto nyo po pumunta December to February. Kung gusto nyo naman po ng mismong spring, April to June. Kung gusto nyo naman ng fall, is September to November. At kung gusto nyo naman ng summer, is July to August. Okay? Medyo, hindi ko i-recommend yung summer. Kasi parang ang init-init ng part na yun. Super init. Kaya yun yung mga months na pwede nyong puntahan yung mismong France kung gusto nyo. Okay? So ito, pwedeng applicable to na kung gusto nyo mag tour package at pwede din naman kung gusto nyo mag-DIY, ganyan, kayo po bahala, hindi ko naman kayo pinipilit, okay? Sa language nila, basic etiquette po sa kanila is i-greet nyo sila tapos magte-thank you kayo. Pero ako, mali yung ginawa ko nung una, I admit it, pero syempre, learning experience, sa susunod, gagawin natin. Usually kasi ginagawa ko, hello, tapos sa dulo, sinasabi ko, merci. Okay? But, ang gawin nyo po, kapag ka, kunyari, andun na kayo, kapag ka nakikipag-usap kayo, sabihin nyo, bonjour. Ganyan. Tapos sa dulo, merci. Ibig sabihin ng thank you. Yung bonjour is, hello or good morning. Tapos, kapag ka naman gusto nyo mag-good evening, bonsoir. Bonsoir. Okay? Bonsoir. Yun naman ang ibig sabihin ng good evening. Okay? So, sa currency naman po, euro po ang ginagamit nila. Okay? Credit cards, ginagamit yan sa karamihang mga restaurants, karamihan ng mga mismong establishments, ganyan. Pero syempre, mag-keep pa rin kayo ng cash kasi baka mamaya, in case of emergency, ganyan, hindi ko ina-advise na credit card lang lahat gamitin nyo or mismo GCash card, ganyan. Pero yun, mag-cash pa rin kayo at pwede din naman kayo mag-card, okay? Next, sa transportation, pwede kayong mag-metro, pwede kayong mag-bus, pwede kayong mag-taxi, pwede kayong mag-Uber, pwede kayong mag-Bolt. Applicable yan doon sa mismong France. But tayo, since mayroon na tayong mga transfers, hindi na natin ginawa yon. And aside from that, nung nag-DIY tayo, Uber po ang ating ginamit. Again, always compare. Pwedeng mag-Uber, pwedeng mag-Bolt. Pero kasi, sa case natin, mas mahal yung Bolt nung nandun tayo. Pinagko-compare ko. Like, literally, parang 12 euros yung mismong Uber price, tapos sa Bolt, 20. Ganon. Ganon yung difference nila. Kaya, lagi ako nag-Uber. Okay? May mga nagsasuggest, Ivan, ba't di ka mag-Bolt? Kasi po, mas mahal po siya sa side ko nung nakikita ko sa mismong comparison na moments na ginagawa ko. Okay? Ano po ang mga magandang puntahan sa mismong France? So, ilalagay ko dito. Ayan. Hindi ko na iisa-isahin kasi madami. Ayan po. Tapos yung mga iba dyan ay mahirap bigkasin. Baka mamali na naman tayo. Yan. Pero, ang pinaka gusto ko po dyan, Louvre. Okay? Maganda yung Louvre and yung other museums. Tapos yung Eiffel Tower, syempre. And yung Orsay Museum. Yan. Like, number 1 kay Orsay Museum, Louvre, Eiffel Tower. Okay? Yun po ang nagustuhan natin dyan. And next naman, kung gusto nyo pong mag-Disneyland, pwede nyo puntahan. Kaya lang tayo, hindi natin kasi napuntahan yung mismong Disneyland. I think yun yung reason para bumalik tayo sa Paris. Siguro 2027. Wow, napakatagal, Ivan. Siyempre, ganun po talaga katagal. Okay? So, sa pagkain, make sure, itry nyo. Pinaka-highly recommended kong pagkain is escargot. Ang sarap ng escargot nila. Like, meron ako nalasahan dong garlicky, medyo maalat-alat siya, ganyan. Masarap po talaga. Escargot, nung kailangan guys, ang unti. Like, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lang ata yung na-serve sa akin o 7 pieces, ganyan. And ang mahal niya. Pero okay lang. Tinry lang naman din kasi natin for experience. So, masarap po ang escargot. Yun ang number 1 ko sa kanila. Then, syempre, croissant. And I think, yung crepe nila, kaya lang hindi po tayo kumain nun. Kasi, nakakakain naman na tayo nun, di ba? So, hindi ko na kinain yun. Pero yung yung steak frites. Steak and fries po yun. Hindi ko siya na-try kasi napakahaba ng pila ng pinakasikat na restaurant. But ilalagay ko dito yung mismong screenshot ng pinakasikat na restaurant na yon na pwede nyo pong puntahan. Okay? And again, yung mismong restaurants dun sa mismong Paris, France ay meron pong time lang na open. Okay? Sa lunchtime, 12 noon to 2 p.m. sila open. Tapos sa dinner time naman, 7 to 10 p.m. Okay? Yan usually. Pero may mga ibang restaurants pa rin na bukas. Pero mostly, yan po ang time. Bakit Ivan ganyan? Nung nagbasa ako sa Google, guys, ang nabasa ko, kaya daw ganyan. Yung mismo, kunyari, 3 p.m. to 6 p.m., ganyan. Ang ginagawa daw ng mismong restaurant is pinagre-rest yung mismong mga staff, ganyan. And yung ibang mga nabasa ko naman, sila sabing ganun. Kasi mga French people daw, hindi sila kumakain in between meals. So, yun yung reason nung nakita ko. Ngayon, regarding naman sa safety, okay? Regarding po sa safety, talagang talamak guys yung pickpocket sa mismong, Paris, France. Totoo yan. And aware naman ako dyan, kaya ako po masyado akong praning nung nandun ako sa Paris, France. But, hindi ko naman hinayaan yon na makasira sa atin. Nakita nyo, nag-DIY pa nga tayo, di ba? Pero always be mindful or always be careful. Yung bag nyo, ilagay nyo dito sa harapan. Huwag kayong maglalagay ng backpack sa likod.
mga ganyan. Huwag kayong maglalagay ng backpack sa gilid kasi mabibilis po ang kamay nila, okay? Especially sa metro. Kaya hindi tayo nag-metro. Kasi dun po lahat, okay? Dun karamihan lahat ng mga scammers, pickpocketers, ganyan. Meron din ako napanood sa TikTok, nagsiselfone na ganyan, papasara na yung mismong pintuan ng tren, hinablot. So, be careful, okay? Kaya din, yun din ang reason kung bakit ako Uber ng Uber, for safety reasons din. And aside from that, nag-Uber lang naman tayo nung mismong first day, and after nun, inisa-isa na natin, walkable naman, pwede naman kayo maglakad, i-maximize nyo lang yung mismong paa nyo, okay, yung usage ng paa nyo. Tapos, kung kunyari, winter kayo pupunta, pwede naman kayo mag-boots. Ako, ang sakit ng paa ko nung mismong kasi napakahaba ng nilakad natin, tas naka-boots tayo. Kasi, gusto ko yun, option ko po yun. Pero pwede kayo mag-sneakers lang, okay? Pwede kayo mag-sneakers lang, ako, gusto ko lang talaga yun. Kasi syempre, para mag-picture-picture, ganyan. Pero, again, bring sneakers po, okay? Para makalakad kayo ng maayos. So, next, sa shopping. Mahal po ang pagsha-shopping sa mismong Paris, France, and pinipilahan lahat ng luxury items doon. Kaya nung una pa lang, in-advise na kami nung mismong tour guide namin at nag-usap-usap na kaming mga Pinoy, napansin nyo naman na yun sa mismong vlog, na Ivan, ganyan, tapos sinabi ko din sa kanila, kung magsha-shopping tayo, doon na lang tayo mag-shopping sa Italy. Aside from that, last stop na kasi, kaya okay lang. Di ba pagka last stop na, o hindi mo na ita-transfer from France to Switzerland, tapos yung mga shopping nyo kunyari sa Switzerland, hindi nyo na ita-transfer sa mismong Italy. Kasi sa Italy na kayo magsha-shopping, yun na ang pinaka-last stop, okay? Pero hindi pa natin topic yung Italy. So, mamaya na yon. Tapos, yung mismong sinasabi ko po na etiquette nga sa kanila is yung pagbate, tapos yung pag-thank you sa mismong restaurants or kapag kapapasok, which is ako po, hello po talaga, tapos merci yung sinasabi ko. Pero again, that's not right. I admit it. Sa susunod, ang sasabihin na natin, bonsoir! Tapos o hindi, bonjour. Okay? So, yun po ang dapat. Bonjour, bonsoir, saka merci sa dulo. Okay? Yun po. Tapos, ang isa pang tip ko sa Paris, guys, medyo talaga, totoo, medyo rude talaga yung mga tao. Nung may nagtanong sa atin nung mismong first day natin, yung first episode ng vlog natin, nung una sinasabi ko walang rude or a little, parang ganyan yung sinagot ko. Pero alam nyo guys, sa Bone, yung sa mismong Bone episode, alam nyo, hindi ko lang nasabi sa vlog, pero meron sa akin tumulak. Like, naglalakad akong ganyan, nakita ng lahat ng Pinoy nating kasama, like, nakita nilang lahat, sinabi nilang ganon, ay, ang rude nun, sabing gano'n nung mga kasama nating mga Pinoy. Kasi totoo, talagang binunggu akong ganyan, no? Binunggu ako. Wala naman akong ginagawa sa kanya. Gano'n yung nangyari. Kaya, nun ko na-realize na, totoo pala yung mga sinasabi sa internet na may rude talagang tao, ganyan. And aside from that, huwag kayong masyasya kasi talagang sa culture nila, straightforward sila. So, yun po, okay? And, ito pang tips para to sa safety nyo guys. Pagka po kunyari nasa hotel kayo, kahit Mercure pa yan, kahit mamahaling hotel pa yan, is huwag nyo hahayaang nakalagay lang kung saan-saan yung mismo mga valuable things nyo. Ilagay nyo sa luggage, okay? Doon nyo i-lock. Also, huwag nyo gamitin muna yung safety deposit box kasi baka makalimutan nyo, okay? So again, use your luggage as safety deposit box and i-lock nyo yung luggage nyo. Okay? Yun lang naman. Tapos, ano yung mga useful apps? Ang useful apps po, syempre Google Maps, Uber, and Bolt. Yan po ang useful apps. Nabubulol na naman ako. So, yun po yung tatlong ginamit kong application, pero yung Bolt, hindi ko siya na-utilize. Sa Thailand, nagagamit ko yung Bolt, pero dito po, hindi ko nagamit kasi mas mahal siya. Okay? Yun. Kung meron pa kayong tanong, i-message nyo lang ako sa Instagram. Ilalagay ko dito yung username ko, yung handle ko. Re-replyan ko na lang kayo ng voice message kasi nagre-reply na ako ngayon. I mean, ngayong araw onwards kasi busy tayo ng mga lately, di ba? So, yun po. Ngayon, mag-ano na tayo? Switzerland tips, guys. Switzerland tips. For me, ang best time talaga to visit is winter, spring, and autumn. Okay? But yung summer, hindi ko siya i-recommend. Okay? Hindi ko i-recommend yun. Unless mahilig kayo mag-hiking, pwede yung summer siguro sa inyo. Ganyan. And best time to go, winter po, December to March. O, pasok tayo dito. Okay? So, kung gusto niyo mag-ski, kung gusto niyo makakita ng snow, ito po yung pinaka-the best. Lalo na kapag ka nasa top of Europe kayo, yung mismong first mountain. The best experience siya. And pwede din namang spring para yung mismo mga bulaklak blooming, ganyan, magaganda yung kulay. Okay din siya, okay? So, ngayon, sa Switzerland, languages, okay? Doon po, nakita nyo, kinuusap na rin natin yung na-meet nating newfound friend na si Ate Mai. Sa Switzerland, meron siyang 4 official languages: Roman, Italian, French, and German. So, yung German nila, Swiss German ang tawag, okay? So, naiintindihan nila yung English, pero kadalasan, nang ginagamit nila ay German po, okay? So, yung currency sa kanila, kapag kunyari po kayo po ay magbabayad, Swiss francs po ang kanilang ginagamit. Hindi sila gumagamit ng euros doon, okay?
And tayo, na-experience natin yan. Kaya, nung nasa Switzerland tayo, ang pambayad natin, puro card. Buti na lang guys, karamihan. Like, ito 90% sa kanila tumatanggap ng card. Ang 10% lang naman masasabi ko, bus. Hindi tumatanggap ng card yung bus. So, cash lang sa bus. Pero the rest talaga, tumatanggap ng card. Ang ginagamit ko lang, GCash card. Okay? Pero sa CR, may time na hindi gumagana yung GCash card, yung credit card ginagamit ko. Again, sa transportation, pwede kayong mag-bus, pwede kayong mag-train, pwede kayong mag-cable car, pwede kayong kung ano-ano pa man. If ever, kung magdi-DIY kayo, is pwede nyong i-avail tong travel pass. Ilalagay ko dito yung link ng travel pass. And also, you can use my Klook code, Paul Ivan Klook, para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Pero, kung hindi naman kayo magdi-DIY, okay na yan. Nasa tour package na lahat ng mga mismong transfers, nasa mismong, lahat na, nandun na. And also, you can download the SBB mobile app para guys sa schedule and ticketing things, okay? Yung SBB app, yun po yung nila, transportation na application na makikita nyo. And natutunan ko yung kay Ate Mai, yung na-meet natin, okay? So, ano ba, Ivan, pinaka-nagustuhan mo? Sa mismong Switzerland, ang pinaka-nagustuhan ko po is yung First Mountain, okay? And nagustuhan ko din yung mismong Zurich. Ewan ko, City Life tayo eh. Mahilig ako sa City Life. And Geneva. Geneva ang pinaka-nagustuhan ko din. Ewan ko, nagustuhan ko siya. Yung Lucerne, hindi ko gaano kasing na-appreciate dahil gabi nga tayo nagpunta, di ba? Ang pinarioritize kasi natin yung Chloe shooting location, ganyan. And yung mismong ibang things pa, Interlaken, yan yung mga napuntahan natin. And again, yung full list po ilalagay ko dito sa screen kung ano yung mga okay na explore nyo sa mismong Switzerland, okay? And hindi ko to napakita sa vlog, pero kung babalik ako sa Switzerland, ito naman yung i-explore ko, itong lugar na to, okay? Yun po. And ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na aside from sa mga nakita nyong ginawa natin, kasi yung mga ginawa natin included na sa tour package natin lahat ng tickets, ganyan, lahat ng train tickets, bus tickets, unless yung mga DIY vlogs natin apart, is yun, tayo bumili nun. Tignan nyo na lang sa mismong vlog na yun yung mismong halaga. If ever po, pwede kayong bumili ng scenic trains, kaya lang medyo pricey siya. So ito, yung mga scenic trains, ilalagay ko dito. Sa mismong Switzerland. Yan yung mga nakikita nyo sa TikTok. And sa mga mountains yan, kalimitan nangyayari. Okay, sa mga pagkain naman po, ang hindi natin nakain is yung cheese fondue nila. Yun po kasi talaga yung pinaka-the best sa kanila. Yung chocolates nila, natikman natin. Pero the rest, hindi natin natikman. Ang natikman lang natin puro steak frites. I mean, parang meat frites, ganun. Yung fries. Puro mga ganun lang. Kasi guys, yun yung mga nandun. Tapos yun yung mga kasama doon. Yun ang hindi natin natikman, yung cheese fondue nila. If ever mabalik tayo, yun po ang gusto nating tikman. Kapag sa shopping naman, mag-shopping kayo doon ng Swiss knife and Swiss watches. Kasi doon po ang watch capital of the world, okay? Doon sa area na yun. And also, yung Swiss knife nila, medyo pricey pero okay siyang pangpasalubong, okay? Yun po. Sa safety, wala kayong problemahin sa Switzerland kasi hamak po. Safe na safe sa Switzerland kumpara sa France and kumpara din sa Italy. Safe na safe sa Switzerland. Ang medyo lang sa Switzerland is yung parang yung scam ng isang scammer yung kasama nating si Ate Mai about dun sa roads kasi meron pa din. Pero be careful na lang. Pero the rest okay siya. Wala akong naramdaman kahit anong takot kahit nung nag-explore tayo sa Zurich kasama si AJ. Hindi ako natakot dun. Like, okay siya. Next, so shopping, okay naman mag-shop doon sa mismong Switzerland. Pero kung pupunta po kayo ng Italy, sa Italy na lang talaga kayo mag-shopping. Yun lang naman masasuggest ko. Talagang team Italy ako kapag ka-shopping, okay? Anong application, Ivan, ang mga pwedeng gamitin sa Switzerland? Number 1 is SBB Mobile for train yan and ticket bookings. Tapos, next naman is Google Maps. Mag-download na lang kayo ng offline na mapa para maging okay, di ba? And extra tips, use public transport po. Mas mura kapag kunyari, magte-train kayo, magbabas kayo, ganyan. Okay naman siya. Meron namang mga card na nabibili. Kaya lang tayo kasi hindi na natin yung binili dahil nga naka-tour package nga tayo, di ba? Wala tayong ginawang ganon. Yung pag-DIY natin is kinard card na lang natin. And also, magdala kayo ng tumbler kasi yung tumbler nyo magiging useful doon dahil sa Switzerland po, madami pong fountain, ganyan, na pwede nyo inuman, ganyan. Ganun naman yung ginawa natin, di ba? Nakita nyo naman sa vlog. So, yun po. Okay, let's move! Ngayon, Ivan, anong masasabi mo naman sa Italy? Okay, sa Italy naman tayo. Ano po yung mga buwan, okay? Ano yung mga buwan na dapat puntahan ang Italy? Depende sa kung anong trip nyo. Winter, again, November to March. Spring is April to June. Fall is September to October. Summer is July to August. Again, hindi ko nire-recommend yung summer. Pero depende yan sa inyo kung ano trip nyo. Pero ako, winter, spring, fall ang mga
mga i-recommend ko. Pero ako, Team Winter talaga ako, kaya ewan ko, yun ang bias ko talaga. And next, ano ang language? Italian. Guys, alam nyo, diyan ako sa mismong Italy, masyadong gamit na gamit ko yung salita nila. Kapag kunyari, papasok kayo, sasabihin nyo, buongiorno. O, ibig sabihin nun is, good morning, ganyan. Tapos, kapag magte-thank you kayo sa dulo, grazie. Hindi gracias, grazie. Okay? Grazie. Ganyan yung sinasabi ko sa kanila. Kaya, pagka sinabi ko sa kanila yun, matutuwa sila, sasabihin nila sa atin, prego. O, di ba, ibig sabihin nun, you're welcome. Ang galing. Italian na ako. Sa lahat ng mga languages, yung Italian talaga ang pinaka nakaya ng dila ko. Yung German, hindi kaya ng dila ko. Yung French, hindi kaya ng dila ko. Pero yung Italy, guys, kaya ko kayong labanan dyan. Okay ako sa Italy. Pero hindi ko pa rin kabisado naman yung mga iba. Pero madali yung Italy, okay? Italian, sorry. Currency and payments. Again, tumatanggap po sila ng mga cards. Okay pa rin yung cards. Pero dito, back to euro na. Euros na uli ang pwede nating magamit dito. Hindi na Swiss francs. Okay? Swiss francs, para lang yan sa Switzerland. Dito, euros na uli. Okay? And next. Ivan, ano ba ang mga major cities na parang okay puntahan dyan? So, dito, ilalagay ko dito. Ilalagay ko po dito sa screen kung ano yung mga okay puntahan. So, let's rate. Ang pinuntahan nating Milan, pinuntahan nating Rome, at pinuntahan nating Pisa. Ivan, ano dyan yung pinaka-nagustuhan mo? Parang for me, number 1 ko Milan. Ewan ko ha, Milan ang nagustuhan ko. Pero gusto ko din yung Rome, don't get me wrong. Pinakahuli ko Pisa. Okay? Yung Pisa, guys, ano siya? Para siyang bukid. Ganun. Hindi ko in-expect na parang ganun siya. Parang bukid pala yun. Like, Pisang-Pisa lang siya. Yung mismong Leaning Tower of Pisa, may church doon. Tapos yung parang nakapaligid sa kanya, parang feeling ko nasa subdivision ako. Ganun. Basta pagka nagpunta kayong Pisa, magigets nyo ako kung bakit ganun ang sinasabi ko. Hindi ko in-expect na dun siya sa lugar na yon, ganun. Though hindi siya bukid na bukid ganun. Tapos sa Milan naman, kaya nagustuhan ko dun, I think shopping spot siya. Kaya napakadaming magnanakaw dito, guys. Like nung nabili natin yung bag natin, yung mga kasama natin si Denise, yung anak ni Ma'am Tere. Yung mga nakikita niyo mga kasama natin, nakita niya may hinablot. Tumatakbo yung lalaki, ganun. Though hindi natin na-experience yun. Again, mag-ingat, okay? Kapag ka nag-shopping, hawakang mabuti yung mismong mga shashopingin nyo. Tapos, aside from that is, much better kapag may kasama kayo kasi syempre madami kayong naka-caterpillar na ganyan na sunod-sunod. Ganun po. Okay? Then sa Rome naman, lahat po ng mga ancient vibes nasa Rome. And aside from that, nasa loob po ng Rome, yung Vatican City na kung saan pwedeng ding puntahan. Okay? Ano nagustuhan ko sa Rome? Ang nagustuhan ko doon syempre yung Colosseum, at nagustuhan ko din yung Trevi Fountain, and of course yung Vatican City. Yung Spanish Steps, hindi ko ata na-vlog yung Spanish Steps, pero nagpunta tayo doon, and aside from that, napaka-crowded guys sa Rome, super crowded. Like, ang crowded talaga, todo-todo nakikita nyo naman sa vlog. Kaya I think yun yung parang ang bilis ko napagod doon sa Rome, doon sa paglalakad natin, yung walking tour natin, kasi super daming tao talaga. Like dikit-dikit levels, ganun po. Ivan, ano masarap kainin dyan sa mismong Italy? Super simple po, kayang-kaya po natin tong kainin. Pasta, pizza, gelato, tiramisu, seafood, okay? So, yan. And so far, ang kinain natin dyan is lahat except pizza. Hindi tayo nag-pizza, no? Hindi tayo nag-pizza sa mismong, sa mismong Italy. Pasta, the best. Lahat ng nakain nating pasta, gustong-gusto ko. And ang pinaka-nagustuhan ko, pesto, yung dun sa Vatican. Kinain natin yun dun sa mismong resort na napakadaming Pinoy. The best yon. And the best din yung kinain natin na truffle. Doon sa una nating pinuntahan na pagkamahal-mahal po nung mismong truffle pasta na yun. Pero okay lang. Yung tiramisu, nakakain din tayo niyan. Sa mismong Vatican City tayo nakakain yan. Masarap naman siya. And gelato, Vatican City din guys. Masarap. Doon sa area ng Vatican City, ang sarap talaga. Ganyan. Okay? Next, sa safety. Sa safety tayo. Pickpocketing. Yan po talaga ang pinakatalamak dyan. Tapos, aside from that, may snatching. Okay? Di ba sa France, sinasabi ko sa inyo, pickpocketing lang, ganyan. Pero, walang nang i-snatch, ganyan. Pero dun po sa Rome, meron. Ay, dun sa Italy, meron. Kasi di ba nga nakita nga ng kasama natin sa Milan, meron ng hablot. Ganong level. So, mag-ingat po, okay? Mag-ingat. Tapos, sa mismong Italy, mas madaming nag-aalok-alok. Gets nyo yun? Yung mag-aalok ng tour, mga ganyan. So, Italy ko na-experience yung mas madami nag-aalok-alok. Sa France, hindi ko gano'n na-experience. Lalo na sa Switzerland, hindi ko na-experience yun. Diyos ko, sa Switzerland, grabe yung standard na binigay nila. Super high talaga. And also, sa Italy, doon ko na-experience yung direct na sinasabi sa inyo na mag-tip. Kasi yun. Nagpapatip guys. I know, okay lang naman mag-tip. Pero kasi sa kanila, talagang tahasang sinasabi. Like, how much is the tip? Ganyan. How much is the tip? Ganon. Yung ganon. Kasi diba sa atin nasanay tayo na kapag ka dito sa Pilipinas, ganyan,
yung tip ilalagay dun sa bill, ganyan, or kundi iaabot nyo sa tour guide. Pero sila kasi, sila mismo yung tahasang nagsasabing how much is the tip, ganyan. So, ganun po ang nangyari dun, okay? And aside from that, meron pong bill ang Coperto, okay? Coperto, service nila, kasama na dyan, yung mga tablecloth, kasama na dyan, yung utensils, kasama na dyan. Yun nga yung medyo na-shock kami nung una. Akala namin utensils lang, pero kasama pala talaga lahat. Okay? Yun po ang tip natin dun. And again, pagpupunta, para sasabihin, buongiorno. O, favorite ko talaga Italian. Tapos next nun, grazie. Tapos after nun, matutuwa sila, sasabihin nila, prego. O, yan. I love it. Italian Ivan de Guzman. Here we come. So next, sa useful maps. Grabe ang energetic ko. Diyos ko, tingnan nyo, 2:28 AM na ng January 10. Okay, next. Anong application ang pwedeng gamitin doon, Ivan? Ang ginamit ko lang po doon is Google Maps, syempre, para sa mapa, and Uber. Okay, yun lang dalawang ginamit ko na application doon sa mismong Italy. Okay? Ito naman tayo sa mismong price range ng pagkain. Okay, Ivan, magkano yung price range ng pagkain? Ngayon, ilalagay ko na lang dito sa screen kung magkano ang price range ng pagkain sa France. Ayan. Masyado na siyang madami. I-pause nyo na lang. Price range lang yan para may idea kayo. Twink, twink, twink. Okay. Sa Switzerland, ito po. Twink. Sa Italy, ito po. Ayan. Again, karamihan po ng mga kinainan natin ay tumatanggap sila ng card, debit card, credit card, and also cash, okay? But again, sa mismong Switzerland, Swiss francs, ang cash po na need naman sa France, tapos sa Italy, pwedeng euros, okay? So, yun po. Ngayon naman po, is ibibigay ko na sa inyo yung personal advice ko sa Europe in general, okay? Sa Europe, like lahat ng parte sa Europe, pwede nyo itong i-apply. So, number 1, bring Ziploc, okay? So, ito pong bring Ziploc na thing na to, in-explain to ng SMB Travel. Kasi bago kayo mag-proceed dun sa mismong tour, ini-meeting kayo ng SMB Travel, i-briefing kayo. Sila yung nag-advise nito, talagang ginagawa daw to talaga dun sa mismong Europe hotels, but syempre, hindi kayo mag-hoard, guys. Hindi nyo i-hoard yung croissant na napakadami. Kunyari, magbabaon kayo ng 10. Hindi ganun. Like, magbaon lang kayo na siguro max of 3. Kasi max of 3, yung binabaon ko. Nagbabaon ako 3, tapos pag nagutom ako ng mga bandang lunchtime, yun ang kinakain ko, ganun. May mga time na ganun po. Again, for breakfast siya applicable, okay? Bring Ziploc, number 1. Number 2, buy wallet with RFID blocker, okay? Sa France po ito, ayan o, nakikita niyo yan. Usually po, ang wallet natin, hindi ganito, pero ito yung binili nating wallet. Sa TikTok shop natin to binili. Kung interesado kayo, ilalagay ko yung link sa description. And, ayan siya, oh. Meron dyan lalagyanan ng ganyan. Tapos, merong mga card. And, at least, safe yung ating mismong card. Kasi usually, kapag ka nadikit kayo sa mismong mga mapanlamang na tao dun sa mismong France. Kapag kunyari, ito yung tatapan, o ididikit na ganyan sa wallet niya. Pag walang RFID blocker, edi makakabawas na. Pero pag may RFID blocker, kahit idikit-dikit yan ng ganyan, hindi yan magbibil, okay? Yun po ang kinaganda. Kaya, kung gusto niyo ng safety, or kung gusto niyo maging okay, bumili kayo ng RFID blocker na wallet, okay? And next, credit card is widely used but bring cash pa din. Okay? So, okay yung card talaga. Like, lagi kong sinasabi sa inyo, yung card, the best gamitin doon, super convenient. But again, mag-bring kayo ng cash. Okay? Yun po. Paulit-ulit kong sinasabi yon, inuulit ko lang din sa inyo para makita nyo na pwede nyo gamitin both. Next, use Uber and Bolt. But, always compare. Kasi, again, episode 1, episode 2 ata yon, may mga nagko-comment sa atin na viewers natin na sinasabi nga nun, Ivan, use Bolt. Pero kasi, sa case natin, Uber po ang mas mura nung nandun tayo. Pero kayo, pwede nyo i-check kung mas mura si Bolt, okay? Bolt and Uber po ang available, okay? Lalagay ko dito yung logo ng dalawa. Twink! Ayan. Yan po yung logo ng dalawa, okay? Next, beware of pickpockets. Yan. And also, alam nyo ba, share ko lang sa inyo. Wait. Ano ako ng bag para makita nyo lang kunyari. Nung nasa Vatican City ako, bumili ako ng rosary. Tapos, yung bag ko nakaganyan. Like nakaganyan, yung malaking bag na dala. Isipin nyo ganyan. Tapos nakabukas na ganyan. Tapos alam nyo ba, sinabi nung mismong staff doon? Kasi natuwa siguro siya sa akin. Kasi, bro, inangat yung sariling bangko. Sinabi ko kasi, basta mabait kasi siya. Tapos nag-uusap kami. Pero ang sinabi ko sa kanya, after kong sabihin yung grazie, tapos nagprego siya, tapos nakita niya to,
gumanon siya. Gumanon. So, lumapit ako. Ang ginawa niya, always do this. Sabi niya sa akin, ginanyan niya. Always daw isara. Kasi, madaming ang pickpockets. Even sa Vatican. Okay? So, mag-ingat po. Yung bag laging nasa harapan. Huwag sa gilid. Huwag sa likod. Ako kahit backpack inihaharap ko kaya para akong minsang nasusubsob na ganyan kasi praning ako, andun yung laptop eh. So, ganun po ang nangyayari. Pero again, huwag niyong hayaan naman na masira ang trip nyo dahil sa mga ganyan. Kaya, always bring lang na maliit na bag, then nasa harapan nyo lang, then okay po yun. Tapos, kunyari, kung winter kayo pupunta, ilagay nyo dun sa loob ng coat. Ako, ganun ginagawa ko, nasa loob ng coat. Okay? Next, use your luggage as locker of your valuable things. For me, ginawa ko yun sa France and ginawa ko yun sa Italy, pero sa Switzerland, hindi ko siya ginawa. Pero, pwedeng gawin nyo sa lahat, okay? Pero kasi, grabe talaga yung yung pagiging kampante ko sa Switzerland. Pero sa France, saka sa Italy, ginawa ko siya. Like, kapag kunyari, aalis, yung mismong gamit, like yung laptop, inilalagay ko doon sa loob ng maleta. Siyempre, pinapatong ko sa malalambot kasi baka mabasag, di ba? Mga ganyan, yung mga gadgets ko nasa loob ng maleta. Tapos, pinapadlock ko para hindi mabuksan. So, yun po. Ganun ang gawin nyo. Then, next, make the most of your Schengen visa if you still have the budget and time. Okay? Ako, ang pagsisisi ko at some point, kaya, pwede naman ako mag-extend after ng tour package. Kaya lang, hindi po talaga ubra. Bakit? Kasi po, umuwi po tayo ng January 8. May flight tayo ng January 11. Medyo sagad tong part ng trip natin na to. Pero okay lang, nakapagpahinga naman na tayo. And yun lang, alam niyo yun, sayang. Meron pang validity yung natin, yung visa natin hanggang katapusan. Pero hindi natin na-maximize. Pero again, i-maximize nyo. And kung budget traveler kayo, ikutin nyo yung mga mismong trip, ganyan. And yun, ganun po. And also, if ever kung mag-aano kayo, kung iikutin nyo yung mismong Europe, meron akong friend na ganun yung ginawa niya, si Marvin. So, ayan yung mismong niya, channel niya. Yan naman, ang ginawa niya, parang isang araw ata siya sa isang basa, one country, one day, or 2 days, one country. Hindi ko alam. So, check nyo na lang siya para makita nyo din yung POV niya. Pero itong ating ganap, ito po ang mga naging ganap natin. Okay? Next, realizations. Guys, number 1, ang ganda ng Europe talaga in general. Alam niyo yun, like, grabe yung ganda ng Europe. Nung nakatungtong ako doon sa Europe, grabe talaga ito. Ako ginanon ko pa nga, parang sa South Korea ng natin, ganap natin. Ang ganda, guys. Ang ganda ng mga architecture, ang ganda ng ganap. Like, naikot natin at some point yung Southeast Asia, naikot natin yung ibang part ng East Asia, pero nung nakapunta tayo sa Europe, grabe, ang ganda. Ang ganda ng Europe talaga, kaya pala ang mahal din. Ganun, kasi ang ganda talaga. Tapos, next ko naman na 12 days is not enough. Like, hindi talaga enough ang 12 days. Pero, yun lang yun lang yung available tayo. And also, kapag ka naman nag-extend tayo ng mahal. Pero again, sa susunod nating trip sa Europe, magbabudget tayo, okay? Magbabudget na tayo, hindi na tayo yung magsasakto-saktuhan lang, ganyan, okay? And, ngayon, yung feedback ko sa mismong tour, na ginawa natin o tour package natin sa mismong SMB, okay po sila. Again, hindi ko sisirain yung tiwala nyo, hindi ko sisirain na sasabihin ko okay, pero hindi, pero okay po talaga sila. Nakita nyo naman yung mga testimonials ng ating mga kasama dun sa mga vlogs na pinakita ko sa inyo. Kasi ang okay talaga yung tour guide. Like, literally, si Sylvia, the best. Kung uulitin ko, pwedeng oo, pero ibang country na yung tour package. Hindi na muna Europe. Kasi, tulad ng pinangako ko sa inyo, tour package muna ngayon, then sa susunod, DIY. Pero again, kung magto-tour package kayo, okay siya, i-advise ko siya. Sa mga first-timers, okay. Kung safety ang gusto nyo, okay. Kung convenience ang gusto nyo, okay. Kung gusto nyo less hassle, okay. Kung gusto nyo may transfer na, okay. Kung gusto nyo may tour guide kayo, okay. Okay? Hindi naman siya ganun kabilis. Like, ewan ko depende. And maya-advise ko itong mismong tour package sa mga senior citizens, okay? Like, hindi naman po yung super senior na, ganyan. Pero okay siya. Bakit? Kasi may mag-guide sa inyo. Like, hindi na kayo magbubuhat-buhat pa ng ganyan. Hindi na kayo magbubuhat-buhat pa ng mismong mga maleta nyo kapag kabababa kayo. Kasi may tutulong na sa inyo yung mismong driver, tutulungan na kayo, ganyan, and etc. Okay? So far, i-recommend ko talaga 100%. Mayroon lang akong tour na hindi gaanong nagustuhan, na sakto-sakto lang. Pero, isa lang yun. Pero yung the rest, okay naman siya. Okay? Sa hotels, okay. May breakfast buffet. Sa mismong transfers, okay. Sa mismong service, okay. And also, kapag ka po kayo po ay mag-a-avail po kayo nito, yung email po ng mismong owner, ilalagay ko dito sa screen. Siya po yung owner, siya po yung kausap ko. I-email niyo siya, sabihin niyo sa kanyang ganon na gusto niyo yung mismong tour package na nakita niyo sa atin para same service yung maibigay. Okay? Pwede kayo mag-send sa kanila ng screenshot, bahala kayo kung ano gusto niyo gawin. Basta yun, para same tayo ng ma-experience. So if ever kung meron pa kayong tanong, feel free to drop it lang down below. And also, kung meron kayong tanong na gusto nyo private message, feel free to DM me or PM me sa ating Instagram account
or Facebook page. Again, Ivan de Guzman po. Nagustuhan mo ba, Ivan, ng Europe? Yes, super. Babalik pa ka ba ng Europe? Yes, pero hindi ko alam kung kailan. Maybe 2025, 2026, o 2027. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thank